what's up? Welcome back din sa ating channel dito sa Bobs TV. Alright, so tayo nagbabalik muli mga babayan at ito, nakikita nyo ngayon sa inyong monitor si Jason sa at ka Eric Celis mga babayan dahil sinampahan na po sila ng NBI ng kasong cyber libel dahil po sa pagpapakalat ng di umano'y peking PBBM reports. Ayan. Iiyak na naman ng mga DDS niyan, mga babayan, no? Sasabihin na naman nila, tina-target na naman itong mga tao na to. Tina-target nga ba, mga babayan, o ginagawa lang ng NBI ang nararapat, no, sa kanilang trabaho? Dahil nga, no, eto nga po mga tao na to ay ang mga taong di umano'y nagpapakalat po ng mga fake news, mga babayan. No, kasi sinasabi nila, no, na tila malubha ang karamdaman ng ating Pangulo Bongbong Marcos matapos nga po itong ma-confine, no, isinugod po sa ospital nitong nakaraan dahil po sa kanyang sakit, no, sa tiyan, mga kababayan, no. Etong mga to ay nagpakalat ng fake news kasama na nga po etong si Argota, mga kababayan. No, si Argota ay pinatawag din ng NBI dahil sa peking medical record ni PBBM. Alam nyo, dapat talaga masampulan na tong mga to no, para matapos na yung pagpapakalat nila ng mga fake news. No, kasi hindi na po tama yan, no? Yung gawain ganyan na sinasabi nila ay tinuturo nila na nagpapakalat ng fake news ay yung mga supporters po ng administrasyon. Pero kung titignan natin, sino ba talaga yung mga nagpapakalat ng mga disinformation at mga fake news, mga babayan? Okay, so yan ang ating alamin ngayon at pag-uusapan. Pero syempre, bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share, comment dyan sa comment section. Okay, so ito, umpisahan natin, no, dito kila Jason sa at ka Eric Celis, mga babayan, na inireklamo ng NBI. No, ang mamamahayag na si Jason sa at personalidad na si Jeffrey Celis dahil sa umano'y pagpapakalat ng peking medical information tungkol kay President Bongbong Marcos. Naidokumento ng NBI sa screenshots ng online posts at surveillance ng YouTube videos ang paggamit ng dalawa ng unverified medical reports para questionin ang credibility no, ng Pangulo na mamuno. Yan kasi yung gusto nilang palabasin no? Na wala nang kakayanan yung ating Pangulo na mamuno sa ating bansa. No, kasi atat na atat sila no, na maiupo. No, itong si Sara Duterte sa pwesto. At dahil dyan, inirekomenda ng NBI sa DOJ na panagutin ang dalawa sa cyber libel at paglabag sa Article 154 ng Revised Penal Code, mga babayan. No? Hindi na po kasi tama yan. Dapat nagtanim muna sila ng bala sa NAIA para siraan si BBBM. Si PBBM. Actually, no, ito sabi dito, dapat kasuhan ng St. Luke's ito. Actually, alam ko sa pagkakatanda ko, sabi ng St. Luke's, kakasuhan daw po sila kasi ginamit din no yung baga parang letterhead o yung pangalan ng St. Luke's doon po sa medical reports na yon, yung medical report na yon, at sinabi nga ng St. Luke's na hindi ano yon, hindi legit, mga babayan. So in short, peke po yung medical reports na kanilang inilabas. Gaya po ng inilabas nitong vlogger na to na si Jack Argota, mga babayan. Sayang, no? No, sayang. Diba, itong si Sir Jack, mga babayan, napaka-ano na itong tao na to no, napaka-okay na okay siya na vlogger, mga babayan. Cool na cool nga diba? Kaya lang simula nung sumama to sa mga DDS, parang ewan ko anong nangyari sa utak na ito. No, parang nalason, mga babayan. No, yan yung napapala pagka sumasama ka sa mga ganong grupo no. Gaya niyan, dati maraming natutuwa sa kanya. Ngayon parang ang daming mas nagagalit kaysa natutuwa sa kanya. At the same time, no, parang naano sa kanya yung mga tao, no, dahil ganyan nga yung kanyang kalagayan, mga babayan. No, tapos ganyan pa yung kanyang ginagawa.
Ha? O panoorin muna natin yung report ng NBI. Let's go. Po, Benedict Samson po from UNTV News. Sir, other matters po din. Regarding po dun sa nagpakalat ng fake med cert po ni Pangulo, ano na pong update po dito? Nag-request po ng supposed to be last Friday, appear yung isang inimbestigahan natin, si Mr. Argota. Pero apparently there was an email sent to the Cybercrime Division requesting for a resetting. So sa Merkulis po, appear siya ulit. Nako. Bibigyan namin kayo ng update kung ano Nako, no? May resetting pa nalalaman, no? ang mangyayari during that appearance si Mr. Argota. Pero nabanggit ko. Thank you po. Meron po kami, ulitin po namin, na apart from Mr. Argota, meron naman po kami initial filing na doon sa mga nagpakalat ng fake medical certificate. Mga ilan po kaya ang estimated po? Bukod kay ano? Well, the first filing was done against Mr. Jason sa pagkatapos ito pong second phase, iniimbestigahan pa po natin. Ay, thank you po. Ay, sir, last na lang po. Yung kumusta naman po yung sa medical legal ni alias Totoy po. Okay, so yan mga babayan, no? Ibang issue na ata yun mga babayan. Pero ito sinabi po ng NBI na kinasuhan na po, no? Itong si Jason Sa at maging itong si Eric Celis. No? Kaya siguradong asahan natin magwawala ang mga DDS na ito. Kasi sasabihin na naman nila, tinatarget, no? Itong mga DDS na to. Pinapatahimik sila. No, kasi ganun lagi yung kanilang ganun lagi yung kanilang naratibo. No, na kapag sila ay kinakasuhan, mga babayan, sa pagpapakalat ng fake news, sasabihin nilang pinapatahimik sila ng administrasyon. No, sisigaw na naman sila ng martial law yan, martial law. No, laging ganun ang kanilang mga sinasabi. Ito, pinatawag na ng NBI ang social media personality na si Jack Arcota dahil sa umano'y pagpapakalat ng peking medical records ni Pangulong Bongbong Marcos. Sa press conference nitong Lunes, sinabi ng NBI na pinadadalo si Argota sa opisina ng NBI sa Miyerkules, no? February 18 yan mga kababayan. Ayon kay Malyari, una sanang haharap si Argota sa Cybercrime Division noong February 13. Ngunit nagpadala ito ng email na humihiling ng resetting o pag-reschedule. Bakit kaya mga babayan, no? Ha? Bakit kaya humihingi ng reschedule ito? Si Argota. No, nag-iisip pa kaya ito ng palusot mga babayan? Alam nyo kung talagang wala silang kinalaman dito, haharap kagad tong si Jack no? Kung wala siyang kinatatakutan, kung wala siyang itinatago, mga babayan. No, haharap na siguro dapat itong si Jack Argota. 'Di ba? Dapat fair pagka ordinaryong tao, huli agad. Sabi nga ng mga kababayan natin, no. Pero bakit ito si Jack Argota pumayag po ang NBI. Anyway, no, discretion po ng NBI yan. Wala tayo sa posisyon para pakialaman yan. Baka meron pong legal yan, May mga legal na usapin po dyan, mga babayan. Ito po yung sinasabi ng NBI. The National Bureau of Investigation has filed criminal charges before the Department of Justice against a former newsman and a prominent YouTuber for the alleged dissemination of false medical medical information concerning President Ferdinand Marcos Sr., mga babayan. The charges follow targeted cyber surveillance operations conducted by the NBI Cybercrime Division, which identified true primary sources of the misinformation. No? Ito daw yung dalawang primary source ng misinformation, mga babayan. Sino-sino nga ba to? These include Jose Yumang Sonsa, also known as Jay Sonsa, for posts made via his Meta-verified Facebook account, and Jeffrey Luces Celis, also known as Ka Eric Celis,
for content broadcasting via his YouTube channel which commands nearly 10 million total views, mga babayan. No? On January 28 and 29, NBI documented online post featuring a CT scan report alongside images of the president. The post called for transparency regarding the president's fitness for duty and alleged deterioration in his medical conditions. No, pinalalabas nila, mga babayan, na malala na yung kalagayan ng Pangulo natin. No? Gusto kasi nilang sabihin na unfit to work na yung Pangulo natin para maiupo na nila si Sara, mga babayan. Ha? Yan kasi yung atat na atat sila, mga babayan, no? Alam nyo ang nangyayari? Habang atat na atat sila, isip sila ng isip ng paraan paano maiuupo kaagad itong si Sara Duterte, lalo silang nagkakasablay-sablay. No? Kung ano-ano yung mga inilalabas nila ng mga fake news. Fake news yung medical records. 'Di ba? Fake news yung sinasabi nilang nagdodroga yung Pangulo. 'Di ba? Fake news yung inilabas nila na may scandal na yan, yung mga threesome. No, fake news yung sinasabi nilang connection, no, netong si Lisa Marcos, si First Lady Lisa Marcos doon sa pagkamatay ng isang tao sa Amerika. Napakaraming fake news, mga babayan, ang ginagawa nitong mga to 'Di ba? Fake news yung paggamit ni Pangulong Bongbong Marcos na inilabas nilang picture. No, na wala naman silang napatunayan, yung nilabas ni Maharlika. Wala silang napatunayan talaga na totoo, no, sa kanilang mga sinasabi. 'Di ba yung mga aligasyon nila sa Pangulo, puro fake news. Okay lang kaya matututo itong mga DDS na to na kayo ay niloloko na lang ng mga tao na yan. No, pinalalabas nila na unfit to work na yung Pangulo natin, nakikita naman natin kung saan-saan yung Pangulo natin ngayon. No, nagtatrabaho. Samantalang yung Vice President ninyo na gusto ninyong iupo na mataas daw sa survey di umano, hindi natin makita kung nasaan man siya. Makikita na lang natin press conference o interview ng media, no, nababanat na naman sa Pangulo natin. Ganun na lang natin siya nakikita. Pero yung makita mo na nagtatrabaho, yung pumupunta sa opening ng iba't ibang proyekto na nakakatulong sa ating mga kababayan, wala tayong makitang ginagawa ni Sara. 'Di ba? Nakikita lang natin na ginagawa niya na talaga namang active na active etong si Sara Duterte, no, yung paninira sa Pangulo natin. Yun na lang. No? Doon na lang siya active. No, active sila kung paano nila masisiraan yung Pangulo natin. 'Di ba? O ano pang masasabi niyo dyan, mga babayan, no? Sabi nga na itong mga tao rito, good job NBI. This will serve as a great lesson for the ignorance of the law about freedom of speech and information and of the Privacy Act of the hospital facility regarding their patients' privacy and falsified information. Hopefully, the hospital where PBBM was hospitalized will also file cases against the two for publicly releasing the fraudulent results of their examination to the President. O, di ba? Ang dapat sa cybercrime at libel ay walang piyansa dahil ginagawa na itong sandata para makapanira ng reputasyon at imahe ng isang tao. Lalo na ngayon, sobrang init ng politika. Ginagamit ito para ma-destabilize ang gobyerno. Exactly, di ba? Sinasabi natin. Ginagamit nila ang galit ng mga tao. Daming namamatay sa maling akala. Marami ng mga pag-iisip ang nalason sa false information and misleading informations, no? Karamihan po dyan sa mga nalalason na yan na mga false informations and misleading informations ay mga DDS po. Nakakatakot dyan, sabi dito, no, marami daw madaming namamatay sa maling akala. Nako, baka maubos mga DDS dyan. Baka maubos yung mga DDS dyan. Ito naman, ewan ko, di ko maintindihan tong tao na, no. How do they know it's fake
Where's the real one? Sabi niya. So, kailangan ba ipakita yung real one? Bakit? Sino ka ba para ilabas yung the real one na yan? Sino kayo para ilabas yan? Alam nyo, tactical lang nila yan. No, yung sasabihin nila na, kung fake yung inilabas namin, edi ilabas nyo yung ilabas niyo yung totoo na medical findings sa ating Pangulo. Tapos magpapalusot yan. No, pagka inilabas yung original, yung totoong medical findings ng Pangulo natin, sasabihin nila, fake yan, no? Yan yung yan yung faking file, hindi totoo yan. Ginagawa tayong ogag netong mga DDS na to. I-comment na lang po sa ibaba yung inyong mga opinion, natin yung pag-usapan. Alright? So yan muli, kita tayo sa ating next video. Ito muli ang inyong Kuya Mobs, it's Mobs TV. Peace and out.